Ano mo nga, ito dito. Asan na yun? Anong kulay? Yung maliit yan sa may ilid ng blue. Dalawa ang blue eh. Hindi, doon sa may ilid. Pero saan? Yun na, set na. Hanggang ano? Hanggang ano? 2. Kalahati lang na. Ito na siya, na-strainer ko na siya. Patuyuin lang natin siya ng konti. Tapos, i-adobo na natin. Blinance ko lang yung yung mani para mas okay siya. Mas crunchy kasi siya pagka nabla-blanch yung yung mani. Bago siya i-prito. Unahin na natin ang bawang. Pwede nang hanguin itong bawang. Ito na yung hinamo kong bawang. Ngayon, isunod ko na yung mani. Isang kilo ito guys, itong mani. Halo-haluin lang natin siya para pantay ang kanyang pagkaluto. Okay lang din naman na hindi maraming mantika ang ilalagay. Yan. Halo-haluin lang natin. Mekos-mekos. Para pantay yung pagkaluto ng mani. Okay lang naman na hindi maraming mantika ang gagamitin. Basta pantay lang yung pagkaluto. Walang problema. Medium heat lang siya. Para hindi siya masunog. Kasi yung ibang nagluluto ng mga mani, yung talaga, lubog. Hindi naman kasi pang tinde. Ito pang kain lang naman. Kaya okay lang din naman na hindi lubog yung mantika. Halu-haluin lang siya hanggang maluto yung mani. Kailangan kasi pantay yung pagkaluto ng mani. Kaya dapat haluin lang siya ng haluin hanggang maluto yung mani. Malapit na siyang maluto kasi na siya. Pumuputok-putok na. Diba, lalaki ng niya, butil. Malapit nang maluto kasi na siya, madulas na siyang haluin. Ngayon, ilagay ko na yung bawang. Para maging crunchy din yung bawang. Luto na siya. Yehey! Yan ang lalaki ng luto. Luto na ito. Pwede na to. Hanguin na natin. Ito na siya ang ating adobong mani. Palamigin na lang natin siya, tapos maglalagay tayo ng konting asin. Ilagay na natin sa lamesa. Palamigin natin dito. Tsaka ako maglalagay ng